So what's up mga kumag, I'm back ang inyong online judge. Walang iba kundi Judge Jinan. Okay guys, Hanot 3 Deadline versus C9. Reviewin na natin to guys, huwag natin patagalin. Si Deadline, hindi ko maalala kung napanood ko na siya sa flip top, pero sa pagkakalam ko oo. Si C9 puta wala. No question about C9, ilang beses na natin na-review yan. Pero ayun, tignan natin kung anong klaseng battle yung mangyayari. 23 nagtataka lang ako kasi 23 minutes lang yung battle or yung video. So may mga freestyle ba dito? I don't know. So ayun, tignan natin. Gusto ko lang siya mapanood kasi syempre mga battle MC na to sa flip top na bumabattle pa rin dito. So props sa kanila, 'di ba? Natutuwa ako sa mga ganong mga natutuwa ako sa mga ganong battle MC na kahit nasa FT na sila is battle pa rin sila sa mga undergrounds or sa mga amateur league. So kaya isa yun sa mga dahilan kung bakit ni-review ko or i-review ko yung battle na to. So yun, nakakatuwa lang yung mga ganon, diba? So ayun, Deadline versus C9. Let's go, natin patagalin to. Game. Unang banat kay Deadline, Hanot 3. Pakinggan natin. Yo! Pinanood ko mga laban mo. Sa flip top, motus at pulo. 8 beses ka nang nabagsak. Jonas, G-Clown, Castillo, Serdeo, Lax, Sartis, Manda Baliw, C-Rhyme at saka kay Slack. 8 beses ka nang natalo. Oo, 8 times ka nang nasadlak. At pang-siyam na buhay mo na to. At saktong sa Deadline ka pa natapat. Ano motos game? Yeah! Kung si G-Clown pangalawang rapper na kay Damsa na todas, si Charisma pinakauna na kay Bagsik na Olat, sikaw naman si C9 nakilala bilang pinustiso ni Jonas. Pustiso ba? Pinustiso ni Jonas. Kusinero ng tugma, pinagbibida niya sa tao. Pero kung magmulti siya, puro 2 syllables at halos may marime pa yung iba. Kaya king ina ka, paano ka naging kusinero ng tugma kung yung pagtugma hindi mo maitimpla ng maayos? Nung ahon 14, siya ay naging negosyante / artist. Laban nila ni Charisma, nag-ala PSP, Paris. May TF na, nakabenta pa, ina, grabe yung talent. Ang malupit pa dyan, pagka-uwi ng binentahan, ang Paris na panes. Okay. Paris na panes. Siya rin daw tagapag-alaga ng maoy. Scammer ka, bro. Akala mo di ko alam ang modus mong tang-ina mo. Mag-aaya ng inuman, nang walang ambag kahit ano. Pag nalasing, mag-aayang kumain, tapos dadalhin mo sa parisan mo. Dadalhin mo sa parisan mo? Tagapag-alaga ba yon? Nalasing na, nakabenta pa. Nang bibuisit ka ba? Ang mas masakla pa doon, putang ina, sa parisan niya, nagpapalibre ka pa. Sa parisan niya, nagpapalibre ka pa. Putang ano nga yan? Pre kasi kayo? Oh, wala ko eh. Nagpapalibre ka pa. Parisan ni C9, bili na kayo, halina bay. Free delivery, door to door, sudlon niya na, pati balay, gamit ang bulok niya na motor na yung kickstart, de kamay. Pero guys, sa tingin niya daw estilo niya makakabasa kay GL, oh. Ulol. GL may ass. Tanga, mababasag mo lang si GL kung pangalan ni GL may ass. Pangalan ni GL may ass. Okay. Diferensya ay alam. Mababasag mo lang si GL pag ang pangalan ni GL may ass. So glass yon, nilaro niya yung glass. Okay, so marami na akong sasabihin dito, pero tapusin muna natin sa Deadline dito. Yung pangalan ni GL may ass. Pangalan ni GL may ass. Diferensya ay alamin na nagtatawag ng gold god sa alipin. Tumingin ka sa maiwagang salamin, kailan niyo ba aaminin? Kanyang tunay na pagtingin na hindi mo siya kaya.
Nung call out pa talaga, baka yung bara gumanda. Old gods hinahanap dun, hindi yung Christian lang. Ungas ka, one-eyed ka ba? Kaya talagang nakafocus ang mata mo sa kanya. Si Cyclops ka ba? Kaya sa tingin mo, mapabasag mo na siya. Putang ina. Bago ka magtawag na nagtatawag ng old gods talaga, talunin mo muna yung pumapatay ng mga alagad niya. Game. Okay. So, may gusto akong sabihin sa sa delivery ni Deadline pero baka kasi sa tingin ko lang 'yon, no. So, may katunog si Deadline mag-deliver. So, mag-deliver writtens medyo hindi pa ganoon ka kasi sabihin ko ba, ayoko muna sabihin or baka sa mga past battles niya inasabi na yon. I don't know kasi hindi ko matandaan kung pang ilang beses ko na napanood si Deadline. Pero ayun, siguro hindi ko muna sasabihin kung sino yung katunog niya or baka maging angulo ni C9 dito, I don't know. So ayun, maganda yung umpisa ni Deadline 'di ba? Yung about dun sa namatay ka na ng 8 beses, bumagsak ka na ng 8 beses, tas ito na yung pang-siyam, tas natapat ka pa sa Deadline. Ang ganda ng umpisa niya, guys. Ang ganda nun. So akala ko magtutuloy-tuloy yung ganong kalakas na energy. Kaso napansin ko, nag-i-stutter na siya, nawawala-wala na siya kahit paunti-unti. So hindi ko muna pinansin 'yon kasi akala ko kasama sa strategy niya or something, or magiging creative siya sa performance niya, pero totally nawala na siya nung part ng second half, no. Nawala na siya doon. Tapos nakulangan din ako sa pinaka-punto niya na ginawang angle ni Deadline dito, yung kauna-unahang pinustiso ni Jonas, 'di ba? Okay 'yun. Hindi naman ganun nag-stay si Deadline sa sa angulo na 'yon, pero para sa akin hindi siya ganun ka-epektibo kasi nagamit na 'yun ng ilang beses kay C9. Tapos ayun, sabi ko nakulangan ako sa pinaka powerful or sabi nating power punchline, no, yung direct kay C9. Although sige, may direct pero hindi siya ganun kabigat 'di ba? So yun yung yun yung napansin ko dun sa round 1 ni Deadline. Then ayun, yung ibang linya, dead air, natutulugan, yung GL as glass, okay naman yun, pero most of his line talaga is hindi ganun ka-epektibo. So ayun lang. Siguro sa bandang uli ko na sabihin kung sino yung katunog ni Deadline. Papakinggan ko muna all 3 rounds, baka kasi dito lang sa first round, 'di ba? Ayun, yun lang yung mako-comment ko kay Deadline. Sayang, ganda na umpisa niya about dun sa pang-siyam mo na to, sakto natapat ka pa sa Deadline. Okay din yung wordplay niya na GL may ass, tapos mababasag mo na si GL kung ang pangalan ng GL is may ass, okay yun. Pero yun, most of his lines dito sa round 1 is ineffective. Nakulangan ako sa mabibigat na suntok, nakulangan ako sa mga direkta na suntok. Yun, C9. Si RJ, comfort mo to, puta. Tangin na ito, isa sa halimbawa ng MC tanga, bobo, rookie, hindi sasabay na current. Binanggit niya lahat ng talo ko. Tangin na mo, hindi ka nagbabasa ng comment. Panalo ko lahat dun sa comment. Tanungin mo si Castillo. Gago to, padalos-dalos pa siya. O, taga-alaga ako ng mauwi. Nakita mo yung hinimitay kanina? Maayos na siya. Tinuring niya pa akong kapatid. Nahimasmasan, dinala ko ron kay Kateds. Ang sarap na nalapas, thank you. Game! Nasa hilo-hilo si C9! Dapat, intro pa lang, kailangan, naka-punchline. Maaga kong tinapos yung sulat ko, hindi to aabuti ng Deadline. Nang pre-predict ng angle ang puta! Galawan ng pulpol. Imbis na yung kalaban nagagahol, siya pa tong naghahabol. Nagmamaktol sa anggulo, galit ka ba? Gamit na ba? Ba't lagi mong ginangawa yun? Sa tambalang Deadline, sa Judith, siya pang hindi sumasang-ayon. Doon din naman to hahantong ngayong dumating si Ultimatum. Mabuti pa nga kung magpalit ka na lang ng pangalan. Total, ayaw mo namang ipalagay. Depensa niya lagi ay, wala ba kayong creativity? Mamblock ng tactics kanyang style. Pwes no need na sa akin, bay. Kasi kahit na ilagay, kung yung pangalan mo pa na bay, wala pa rin namang patay na linya sa mga linyang pamatay. Dahil ayaw mong maglubay, di tayo aalis sa pangalan mo. Para san pa? Kung kailan dumating tayo sa puntong to.
kung hanggang saan ka. Kwene-question yung limitasyon na sa ganun yung katangahan sa pangalan niya maisalba. Tanga-tanga, nagpangapangalan ka ng ganyan tapos gusto mo, lagpasan ka. Di ba? Okay. Nakakagigil. Ganda Sino dito nun. gustong maging si Deadline? Okay lang yan, walang pipigil. At pag naabot nyo na si Deadline, doon na kayo titigil, pangingikil. Barya-barya na simpatsya, nakasanayang pambibisto. Pangungunahan yung kalaban, agad sisiraan ora mismo. Parang pamilyar yung estilo. Parang taga rito. Ano si Castillo? Ba't nadamay ka pa dito? Kailangan ko talagang pasigatan yung Kastilyo na magkawangis tong anino. Kaya kanino kayo pupusta? Malamang sa akin kayo kakampi. Nakakatuwa lang din kasi na kapag katangahan ng kababayan di nyo kinukonsinte. Kinukumbinse ko pa rin yung sarili ko na match tayong dalawa. Alam mo bang 10 minutes tong round ko? Paalam ako sa'yo, wala sa akin pwedeng umalma. Depende naman sa nag-i-spit, di ba? Nagtsatsaga nga kayo sa kanya. Ngayon malalaman mo yung pinagkaiba ng mahaba sumulat sa mahaba lang talaga. Giray game! Eto ba yung pambato nyo? Bagong idol nyo mga sir? Kung sa bagay, unang kita ko pa lang sa'yo, alam ko nang magaling kang choreographer. Puta, Jumajak Roberto! Di daw siya nasasaktan. Pwes hindi naaabot ng bahay to, round 2 pa lang, iiyak na yan. Time, di mo kasing tanga. Okay. Performance or energy or stage presence lamang si C9 doon. Tsaka actually kitang-kita naman sa performance, no? Kita nyo yung linis ng performance ni C9. Nakita nyo yung halata nyo naman kung gaano ka-prepared si C9 sa ano na to, sa battle na to, puta. Tuloy-tuloy niyang inispit yung ano niya, yung first hanggang last line. 'Di ba? So doon pa lang talaga sobrang makikita mo na lamang na si C9 sa in terms of performance. Performance pa lang tayo Kasi kita niyo na may choke si Deadline. Then pangalawa ko napansin doon, umikot ang ganda ng nagandaan ako doon sa concept na ginawa ni C9 about doon sa Deadline, no? Sabi natin nameplay. Ang dami, although umikot siya sa isang element, no, yung nameplay, pero ang ganda ng pagkaka-construct ni C9 doon kasi nagawa niya ng iba't ibang suntok yon, napunta sa sino yung gustong maging si Deadline, tapos pangarap si Deadline, tapos kapag naabot si Deadline, doon na kayo titigil, parang ganun ba yon. So basta I find it in a creative way kung paano ginamit ni C9 yung Deadline na salita, no. So ang dami. Pinakinggan ko yung buong round ni C9, ang linis. Tapos buong first half or 3/4 ata ng round 1 ni C9 is more on Deadline na na angulo. Pero hindi ka mauumay, hindi naging dragging kasi iba't iba yung pinanggagalingan ng suntok. So sabi ko nga, I find it creative yung atake ni C9 dito. So I think deserve ni C9 yung round 1 sa score na 9-7. Bibigay ko kay C9 yon. Hindi ko muna ipa-perfect yon kasi napanood ko na to si C9 sa flip top bumatel. Kaya niya ring magbigay ng mga solidong suntok, direktang mga punto. Alam ko rin yung kilala ko to napapanood ko na si C9. So medyo nakukulangan pa ako sa round 1 ni C9 dito kasi hindi pa to yung C9 na hinahanap ko, pero kanya to, round 1 sa kanya to malinaw. Lamang na lamang siya dito sa lahat ng elements ng battle rap. So kay Deadline naman sayang kasi nakulangan lang ako sa mga direct lines, and then nag-choke pa siya. So ayun, 9-7 C9. Yo! Ito si C9. Ito si C9, champion sa freestyle by, sa flip top at sunugan, di ba? Sobrang galing, pati sa acapella ina-apply. Buong round 3 pa. Ito si C9, tinalo sa pulo ni Sir Deo at si Rhyme. Dahil sa round 3, nawala. Nag-attempt na ibalik yung linya kay Deo at si Rhyme, wala. Na-DC talaga.
Kaya nag-freestyle siya. Pero nadisi nga ba talaga? Kaya nag-freestyle ka dun, Brad? O dahil nag-freestyle ka dahil sa round 3 hindi ka nagsulat? Dahil ba pulo lang yun? Kaya tinipid niya agad? Maliit na tiif lang nakukuha mo kaya di mo binigay ang lahat? Sa round 3 palaging kapos. Pero dahil sa pera, desperado, pinato. Sabi mong pagbibigay, sabi mong paghahanda sa laban na yung pagbibigay respeto, di ba, boss? Pulo, nakita nyo na kung gaano niya kayo binastos? Shernan, ano? Di mo pa rin napapansin? Ikaw na ay ginagago. Nakagrupo mong sa pera lang interesado, tapos magkakalat sa entablado, palagi daw handa. Tapos sa round 3, magpi-freestyle, gago! Anin mo yung palagi kang handa sa laban kung hindi ka naman preparado. Bakit ka pa nagpapatuloy? Kung nagpapabaya ka, boy, ibigay mo sa aming mga bagong sibol kung wala ka ng apoy. Paano kita malilibing kung... Kung binaon mo na sarili mo, paano kita mababadibag, ha? Lugi lang iya, paano matatawag to na homicide kung nag-suicide ka? Putang ina! Lagi silang nagbabanding magpamilya. Dapat may limit yan. Dapat hassle ka lang ng hassle, may magagalit na makitid dyan. Kaya di ka makafocus sa battle. Kasi overtime ka sa mga anak mo, dapat 6 minutes lang. Gago. Hindi, joke lang. Ewan ko ba kung ba't nasabi ng taong yun tapos may nag-a-agree pa, nako. Kaya wag na wag ka dun gumaya, bro. Ayos lang kung mag-choke, mag-freestyle o wala ang round 3, basta wag na. Hindi ko alam kung sino nagsabi nun, pero I think si Bugoy ba? Hindi ko alam kung sino nagsabi nun eh, yung 6 minutes lang. I think si BNK. Hindi ko alam, I'm not sure. Pero feeling ko si BNK. Parang may napanood ako nun sa ano. No, ano nyo lang, enlighten mo na lang sa sa comment section. Okay? Huwag ka mag-undertime sa anak mo. Kasing hirap ng ginagawa mo. Battle, pamilya, hassle, at nag-i-extra pa sarap. Bitulad ko na kayang balansehin ang lahat. May mga pasanin din ako. Kasi yung disiplina, inugali ko. Wag na wag mong isisi sa problema mo sa buhay ang pagiging irresponsable mo. Problema? Punyeta ka ba? Lahat ng tao may problema, tanga. Kung hindi ka na mo problema sa problema mo sa utak, may problema ka na, nakakabwisit naman. Nagpapakahirap kami magkapangalan, tapos kayong may mga pangalan, nagpapaka-easy na lang. Kung ano yung pinapakita mo, ganun din yung halaga mo, di ba? Dapat yung situation, win-win lang yan. Kaya huwag kang magtataka kung darating ang araw na hindi ka na nila iniimbitahan na. Sa round 3 mo, huwag kang magkakalat, kundi patay ka. Naintindihan mo? Hindi ako nagtatanong. Binabalaan kita, naintindihan mo. Naintindihan ko nga, kaya lang mahirap maintindihan. Okay. Pero yung atake ni Deadline dito kulang talaga, no? So may mga chokes pa rin siya, may mga stutter pa rin siya. Yung mga punto niya is hindi ganoon ka-epektibo. So ganoon pa rin no? Yung round 1 na performance ni Deadline, ganoon din, naulit lang sa round 2. So feel ko same lang 'yon. Ano pa? Although naka-relate ako dun sa ibang linya niya, yung about dun sa 6 minutes lang. Okay yon. Pero bitin talaga no? Bitin talaga yung mga angulo at punches niya para kay C9. Para sa akin sobrang ineffective noon kasi C9 yung kalaban mo, kailangan mo talaga ng mas matinding mga linya para mauga mo ang isang C9, 'di ba? So yun, nabitin lang ako dun sa mga sinabi ni Deadline or sabihin nating mga ginawang references at angles ni Deadline. So, ayan. Binabalaan kita, naintindihan mo? Hindi ako nagtatanong. Binabalaan kita, naintindihan mo? Naintindihan ko nga, kaya lang mahirap maintindihin. Kaya mo yan, tol. Where do I begin? Tangina na ito, kung hindi nyo ito nakikita, tapos nagsasalitahan ng ganyan, matatakot ka talaga. Putang ina. Kala ko kung sino malaking tao, gago. Yo! Game tayo, di tayo mag-rebut. Putang ina, nakakaga na yung MC nyo rito, mga pre. Ganda-ganda rin ng laban mo kay Mima ka. Ba't ngayon, di tila nagtatae?
ala na tong kasunod pre, game. Lagi niyang binibida yung Iloilo. Dahil yan, saludo sa lugar. Kaya lang hindi mo ba kayang iangat yung Iloilo nang walang binabagsak na lugar? Niluto ako sa ganto, niluto ako sa ganyan. Puta, mapapatanong ka na lang kung bakit. Nasarap battle siya linuto, pero sa mayor siya nagalit. Kaya sa tuwing may makakalaban siyang tagaron, puta grabe kung brasuhin niya. Binubuli talaga. Yun yung mga bagay na hindi niya nagawa nung aktong andon siya. Kala ko ba City of Love? Ba't puro ka pang hate? Balita ako nagawa mo pang man-distract. Eh di yung ngitian nyo, fake. Kaya lang, nawala sa forma na nagkagulatan. Parang tiniklop siya sa 8 nung kinompronta siya ng hard cube. Puta, nawala siya sa shape. Uy, issue. Hindi patok dito, siguro lipas na. Speaking of, pinanood ko yung mga battle nyo. Pero kung iisipin, puta, mas deserving siya sa'yo. Pero ba't ikaw pa rin? Kung mas maraming matalim. Kahit sa attitude, bagsak. Kasi kahit nandiyan ka na't lahat, panay pa rin ang pasaring. Masakit bang tagapin? O yung sakit di tanggapin? Ikaw ba naman laging kasama ng doktor? Talagang mukha kang magaling. Pangalan ng grupo niya, MKT Il. Tunog milk tea ang puta. Kaya pala yung isang kagrupo mo mukhang tapyoka. Ang iitim, ang papaya. Parang masasayang magkakakosa. Sila raw yung bagong mukha ng Iloilo kapag usapang droga. Pero bongga, puro sila mga battler. Nangunguna sa list, nangunguna pa sa roster. Sa katunayan, pinapaubaya na nga daw nila yung music para mandumi na ng battle. Paglabas ng Hano 3, solid. Ang dumi ng poster. Ang dumi ng solid. Ang dumi ng poster. Solid. Ang dumi ng poster. Solid. Ang dumi ng poster. Putang ina mo. Nakakahawa ka, solid. Ang dumi ng poster. Teka lang, ay ito na lang. Putang ina mo. Ito na ba yung deadline? Solid. Ang dumi ng poster. Ito na ba yung deadline, gago? Yo, solid ang dumi ng poster. Pakili ni sir, time. Okay, so nag-choke, sayang kasi kay ano na sana yon, kay bibigay ko na sana kay C9 yung round 2, pero wala eh. Yung first half niya is effective, pero I think papasok pa lang tayo sa second half ni C9 eh, pero nag-choke siya doon. So for me, yung buong second half ni C9 is wala. No? So, ang pinaka narinig lang natin, feeling ko lang naman yun eh. Kasi, feeling ko, ano pa lang yun eh. Halos, parating pa lang tayo sa pinaka-climax ng round 2 ni C9. And, para sa akin talaga is, yung buong first half lang yun yung na-spit ng maayos. Tapos, mahirapan ako sa round 2. Kasi, sige, i-ano ko sa inyo, i-explain ko sa inyo kung bakit ako nahihirapan i-judge yung round 2. Kasi ganito, sa round 2 ni Deadline, may mga stutter siya, may mga choke siya, may mga dead air moments, may mga ineffective angles, references, 'di ba? May ganun eh, halo-halo. So, hindi ganun ka-direkta na angulo, nakukulangan ako sa pinaka-punchline or haymakers. Ganun yung round 2 ni Deadline. Basta, yun yung mga nakita kong butas, no? And then, round 2 naman ni C9, maganda yung performance nung umpisa. Hindi na nga siya nag-rebat eh, di ba? Maganda. So, sabi ko nga, kung magtutuloy-tuloy itong ganitong performance ni C9, possible, bibigay ko yun sa kanya. So, yun. Nag-spit siya, nakarating na tayo sa gitna. Tapos, siguro ilang lines lang after nawala, di ba? Ang ganda na kasi nagpakita na si C9 dito ng iba't ibang elements ng battle rap. Nagpatawa na siya dito, di ba? So, pumupuntos na rin siya dito. So, nagugustuhan ko na yung performance ni C9. Tapos, biglang, na putol kasi nag-choke. So, ang hirap para sa akin, ang hirap i-power skill nung ganon. Kasi, si Deadline, natapos niya yung round niya, pero hindi ganon kalinis. Maraming butas, maraming kulang. Si C9 naman,
kalahati lang yung na-spit, pero para sa akin, sobrang epektibo naman yung first half na nabanggit niya. So, ayun yung ano ko, ayun yung conflict ko, kung paano ko i-judge yun, kung ano yun eh, half versus, ganito yan, half or incomplete but effective, or complete but ineffective. Ganun yung ano, ganun yung judgment totally, no? Pero since mas marami, hindi, ang hirap eh. Kasi kung choke yung pag-uusapan natin, or yung choke yung pagbabasihan natin, mas matagal yung choke ni C9 compare kay Deadline, na pautal-utal pero nakakapasok pa rin. Pagdating sa haymaker effectivity naman, lamang naman si C9 doon, no? Sa buong first half na spit niya, para sa akin lamang si C9 doon sa overall round 2 ni Deadline. So mahirap, pwede kong ibigay ng tabla to, or pwede kong ibigay kay Deadline. So ayun yung ano ko, hindi ko naman ibibigay kay C9 yung round 2. It's either tabla or Deadline. Ayun lang yung pinag-isipan ko. Pero since ano tayo, nasa overall performance tayo, mahirap talaga kahit overall performance yung sisilipin natin, puta. Ano yun nga, sabi ko sa inyo, complete but ineffective, or incomplete or effective. Ayun yung ano, ayun talaga yung bigyan natin kay Deadline yung round 2, pero sobrang dikit ng score, 7-8. Hindi, ang hirap, puta. Kasi sige, game. Round 1, 9, ano score ng round 1? 9-8? 9-8 ba yung round 1? 9-8. C9. Pagdating sa round 2, bigyan natin ng 7-6 in favor of Deadline. So siguro ano na lang, ang basis ko na lang sa round 2 is yung performance talaga, kasi blackout si C9 talaga. Pasensya na, sayang, kasi effective na siya nasa sa first half, pero I'll go with the Deadline dito dahil mas nakompleto niya yung round 2 niya. So ayun, 9-8 sa round 1, C9, then 7-6 naman sa round 2 Deadline. So Deadline is 8 tsaka 7, 15, tapos 9 and 6, 15. So tabla tong battle na to sa 15 points round 1, C9 round 2 Deadline 15 points all. So pwede natin i-disregard na yon. Round 3 tayo magbe-base. Let's go. Yo! Round 3 ko, putang ina. Nakakahawa ka, gago. Teka lang, anong round 3 ko? Sige. Birthday nga pala ni C9. Palakpakan naman natin. Yay! Total, nandito ka sa Iloilo. Bibigyan. Okay, naglabas ng cellphone si C9 dito. Nakita natin. Namin ng birthday bash. Sabay-sabay natin batiin si C9 in 3, 2, 1. C9, putang ina mo! At yun ang birthday bash. Happy birthday, 9! Galingan mo lagi. At abutin mo ang tugatog. Wish ko sa birthday mo, sana next year di ka na umabot. Gago. Pero pagka-uwi, magsi-celebrate. Magpa-park shot sila. Gamit bulok nilang tricycle sa tapat ng bahay nila. Tang-ina, park shot, tricycle, tapat ng bahay. Hanip din yan. Pag may dumaan na babae, aayain, maghahay si Christian. Bigla siyang mag-aala Doctor Strange sa Avengers Endgame. Tricycle, ma'am. Pero bilib ako sa pagiging magulang mo. Kasi kahit napaya, para sa family, gagawin niya. Sa mga anak ko, nanalo si daddy, may pang Jollibee na tayo. Whew! Ang tindi ng mga linya. Nag-shoutout pa sa mga young ones niya. Nagala young ones siya. Pangalawang haligi ng tahanan na nanlibre ng pamilya. Pinakain mo pamilya mo?
Pinagbibida mo, Chong? Bakit mo pagmamayabang responsibilidad mo yon? Pag nanalo, Jollibee. O Mang Inasal ang handa niya. Paano kung naperde? Mang Inasal sa karsada. Mang Inasal sa karsada. Sa Jollibee ang bagsak, pag nanalo si Daddy sa pagrarap, talagang happy mga anak. So paano kami maniniwala na masarap yung pares mo kung sa tuwing nanalo ka lang, mga anak mo nakakakain ng masarap? Okay, may punto. Nakakain ng masarap. Wala ako sa pagrarap. Ano, nakakain ng masarap. Pero nakita niyo yung estilo niya. Magyayabang. Tapos biglang babawiin. Yung bara planado, yung tipong mag-aaya ng suntukan, tapos biglang sasabihin, may lakad pala ako. Magbabars, kung hindi effective, lalaitin yung bitaw, magjo-jokes. Kung hindi funny, sasabihin, corny daw. Kaya pala lakas ng loob mong i-call out si GL. Galing. Kinupalan mo siya. Para kung i-line ma kanya, di na effective. Kasi, inunahan mo na. Grabe ka. Bars mo na, rebat mo pa. Yung line mo, ni-line mark mo, ano yan, trap? Maling galaw lang ni GL, may pasabog ka, patay ito, pero wrong move ka, ikaw ngayon nasabog. Pero wrong move ka, ikaw ngayon, ikaw pala yung nasabog sa sariling landmine mo. Sariling landmine mo. Ano, nagulat ka? Ano, nagulat ka? Nabuking ba ang yung mga linya na pang-hype? Akala mo di ko mahuhuli, parang si Enigma na nag-slide. Okay. Nagbistulag siyang marupok na bato na binato sa bulletproof na salamin. Yung image lilitaw na ba? Kasi akala mo ikaw yung mambabasag, yung nabasag ikaw pala. Dami mo sinasabi, giatay ka, king ina mo, pinanood ko. Okay, round 3. Alam mo yun, consistency deadline sa ganong performance, no? Syempre, waiting tayo sa click, no? Pinaka-click or turning point ng performance ni Deadline, pero all 3 rounds naging ganun yung performance niya. So, di ko na ulit yung explanation ko. 1, 2, 3, consistency Deadline. Ganun. Ito lahat ng battle mo, puro boring, tang ina mo, dinamay mo pa ako. Alam nyo ano yung irony? Yung may makata sila sa pangalan. Pero dahil sa hindi nila kayang maibagsabayan, proud na silang yung musika yung iiwanan. Gago, alam mong hindi yan permanente. Yung kalakasan, nawawala yan. At si Arik na mismo yung nagsabi, yung paggawa ng kanta, yung mas kailangan. Tangina neto, nalunod, nawiwili, sa lalim ng kababawan, pati pinuklamang hari yung sarili. Ubod ng gahaman, pati yung kastilyong nananahimik. Pasimpleng inaangkin yung bakuran, itong abandonadong bahay kubong ngayon lang matatauhan. Tangina ka, huwag ka nang mainggit kay Kastilyo. Pareho lang kayong lumaki sa farm. Oh, dinidiri niya, Your Honor. May mga case talaga ganyan. Hindi niya maaalala, ganun talaga pag lumaki siya na banban. Para sa kaalaman nyo lang, araw-araw na ako nagkakaproblema, sa totoo lang. Tulad niyan, linalagnat pa ako, pero wala, napasubo na tayo. Round 3 game! Game! Linya mo yung gago. Napaawa ang puta. Ang dami mong pakaharaking ina ka. Matsya na kayo ni Da Vinci, kaya lang baha pa sa kanila. Okay. May depensa sa bayaw, pero yaw, di ko alam kung matutuwa ka. Pero at least, mali sila na walang poisong magagaya. Ang haba mo mag-rounds, tas puro ka pa problema niyan. Ganyan na ganyan din ako dati. Sinusulat ko na lang. Yung kaibahan lang yung sa akin, sinusukat yung laman. Yung pinsala, pinapalalim, sinusugat yung laman hanggang walang maramdaman, ikaw namang walang alam. Kala mo yata makata ka, timang. Gago, nagsasalita ka lang. Kasi bata ka pa lang, kumakain ka na ng putik. Puta, kumakain ka ng putik? Putris, di bali na lang. Buti sana kung hugis cookies. Kung multis, bibihira, pero meron. Pero meron, madalas ba akong sandal sa jokes na kung malichong? Madali kung usapang lirikal, nakatikom. Palamuti kung ilalarawan yung bars, nakaipon. Matalinong pumunto, mga pagbabaliko kung bumubura ng bara. Di ko ugaling mamersonal o magkupal, pero brutal kapag namarahan ka. Kaya kabahan ka at lulukin mo na rin, boy. Di ba mahilig ka magsalita ng well-rounded? Napasubo ka tuloy, naakala mo bakla. Yung round niya, hindi lang bumibengkong, umuo. Tsupa!
Tang ina mo, amo! Di ba mahilig ba yung unggoy mahilig sa saging? Gusto mo latundan? O baka gusto mo nakapinggan, tang inang matching to, demanding, sarap tatratin ng machine gun. O eto pa banana, kaso magasin at may diplato na din dyan. Time na yan! Tang inang pangit din naman ang pinaita mo, dinamay mo pa ako, gago ka. So babalik ako ulit dito. Yung susunod, tanda mo na. Time, thank you. Para sa laban na Okay, so ano na lang, kung sino yung mas maayos na performance na lang sa round 3, doon na lang tayo mag-base. At nakita nyo naman na mas sabi ko kanina sa round 1, no, mas prepared si C9 sa round 1. Nakita nyo naman. Pagdating sa round 2 nag-choke. Tapos pagdating naman sa round 3, at least, 'di ba? Kahit papaano naman nakita pa rin naman natin yung sulat, or narinig pa rin naman natin yung sulat ni C9 dito. So para sa akin, prepared naman si C9 dito, kaso nga lang talagang na wala lang sa isip niya. Pero syempre magle-less tayo ng isang puntos para kay C9 kasi naglabas siya ng cellphone, 'di ba? Habang round ni Deadline. So para sa akin minus points 'yon. Yes, na spit niya ng maayos yung round 3, pero I think kung hindi basta yung malaking factor yung paglabas niya ng cellphone. So possible na tinignan niya yung sulat niya doon. Okay? Yun lang naman sa akin. Kanya pa rin naman to. Bibigyan ko ng pinakamalakas na round ni C9 yung round 1. Then worst niya para sa akin yung round 2. Then itong round 3, bibigyan ko dapat to ng 8 points. May mga starter pa rin naman siya dito. Pero dahil nakita natin na may mali. Bibigyan ko dapat to ng 9 points, pero nakita natin naglabas ng cellphone CC ng magre-resign ng 1 point. So 8. Then kay Deadline naman, sabi ko nga sa inyo, consistency si Deadline dito. Na siguro pinakamalakas din ni Deadline is yung round 1 niya. Pero hindi naman siya ganoon ka totally so yung 2 and 3 parehas para sa akin. So ayun, ang score ko dito is 877, that's 22 points for Deadline. Kay C9 naman is 9, 6 and 8, 23. Tama ba? 23 yon. So that's 23. So 23 to 22, 1 and 3 C9 yung 2 Deadline yon. League, Hanot 3, Visayas Division. Magingay pa kayo isang beses para sa laban na ito. Siyempre gusto kong pasalamatan si Caso de Shoutouts kay Detamat. Pero ang boto ng hurado 3-0, magingay para kay C9. Shoutouts kay Detamat. Shoutout sa Moto, shoutout kay Deadline, shoutout sa lahat ng tao dito. Kita-kits. Maraming salamat sa mga tools kay C9 at sorry sa performance. Yo, chaps, ako bumoto kay C9. Round 1 and 2. Yung round 1 nila, sobrang parehas lang ng mga suntok. Kaso, sobrang ganda ng pasok nung rebat ni C9. Tapos second round, ganun din. Kaso binigay ko kay Deadline, gawa nang na-choke si C9. Tapos nung round 3, sobrang effective din nalatag ni C9 na maayos yung round 3 niya, C9. Okay. Yo Nathan, 1, 2, 3, isang explanation na lang mga tol, binoto ko si C9. Parehas silang may mga choke, may mga stutter, pero kita niya naman, mas na-handle ni C9 yung momentum niya. Okay. Mas Deadline, okay naman tumatama naman, kaso dahil sa mga stutter, kaya hindi siya nakabuo ng momentum. Okay, tama. C9. Tama yun. Yo, crap. Isa ako sa bumoto kay C9. Yun, kita nyo naman yun. Ganun din sa paliwanag na Chaps at Tatan. Ganun. Okay, so that's it. Malinaw naman, no? Pero round 2 lang siguro nagkatalo kasi yung round 2 ko, sabi ko nga sa inyo, is binigay ko kay Deadline yan. Okay. Hindi ko masyadong naintindihan yung mga punto ng mga judges natin. Pero yung iba binigay all 3 rounds Deadline. C9, pero si Nathan naman 1, 2, 3 isang explanation. Pero I think sa round 2 malinaw naman yun na na kay Deadline yun, 'di ba? So ayan, yaman na. Okay, so that's it, no? Deadline versus C9. I'll go with C9 dito, 1 and 3. So ayan.
Kita-kits tayo sa RG versus Castillo, mga kumag. Peace out.